Sarap. So hello mga ka-sweet life, for today's video tayo ay magluluto ng kangkong, but before anything else kinakailangan ay mapakain din natin yung ating mga alaga. Syempre para makatipid ng lola nyo, kaya ako nagtanim ng kangkong ay para din sa ating mga alaga. At ganyan kalalago yung ating mga kangkong once na umulan talaga ng bonggang-bongga. At kahapon nga ang dami din nating na harvest at pinamigay natin dun sa ating mga kaibigan, saka dun sa ating tinatuan kahapon. So dito guys, inuuna ko ay magbubulumbon ako ng isang tali ng kangkong. Yun naman ay para sa aking mga alagang crayfish, kasi paborito nila to at napakalaki din tipid guys. Kahit nung iwanan ko sila ng 2 weeks nung nag-travel kami ay dyan lang sa kangkong sila nabuhay. Tapos ginagawa ko, nilalagay ko lang sila sa malaking pipe kung saan ay mayroong mga bato sa loob para bumigat at sinisiksik ko lang dun yung kangkong para lumubog sila. Dahil mga kangkong ay napakagagaan ay madali silang lulutang at hindi sila masyado mapupuntahan ng mga crayfish. Hindi katulad ng pag nakalubog sila dyan, nakatipon-tipon sila dyan na para silang mga palawit sa Christmas tree. Tapos ang susunod ka naman ay yung mga pakain natin para sa ating mga silky chicken. Ayan, ang gagawin lang ng lola nyo dahil hindi nila manguya ng buo yung ganyan at hindi nila pinapansin. Ang ginagawa ng lola nyo ay ginachop natin siya o gumagamit tayo ng manual chopper. Actually dati yung anong ginagamit ni Papa yung ating di kuryente, pero sabi ko sayang kuryente at maganda rin naman to kahit manual siya. At nabili ko lang to sa Daiso. Sa mga magtatanong, 3 piso lang ang bili natin dyan. Ayan, kapag ganyan lang na pino-pino, paborito nila yan guys. At ayan nga, pagkakita nila na meron na akong nilalapag, ayan, nagkakagulo na kagad sila dahil isa yan sa mga paborito nilang nilalapag. Tapos dahil lumalamig na ang panahon, naisipan ko mag-uden. Ang uden ay isa sa mga pagkain dito sa Japan na kapag taglamig ay napakasarap naman talaga. Maalat-alat, na manamis-namis na hindi ko maintindihan. Basta may aroma siya na masarap. Dahil na rin siguro sa combo o yung seaweed na nilalagay nila dyan. Plus ako, naglalagay ako ng tsuyu dahil nga gusto ko yung aroma ng parang isda. Tapos syempre, yung natirang kangkong naman ay lulutuin naman natin ang ating pang-ulam na siyang paborito na ng Ipapa na lagi nire-request sa akin. Once ako ay nakita niya nag-harvest ng kangkong at ito ay natikman namin sa Hong Kong, kaya naman ang lola nyo ay tinry kong gawin at yun na nga, ang sarap talaga niya guys, lalo na kung kayo ay magpa-fried noodles at itatoppings nyo siya, bagay na bagay siya. So ginawa na muna ng lola nyo, syempre ay hinugasan na muna natin siya at inuuna kong chop-chopin yung ating malalambot na part kasi yan huli nating ilalahok pala para hindi sila agad-agad malamog at uunahin nga natin syempre yung matigas na part lagi. So dito sa kawali, naggisa lang tayo ng ating bawang, sibuyas at ham. May natira din kaming chicken nuggets, so sinama ko na rin siya para hindi masayang. Ayan, naglagay lang tayo ng Ajinomoto, salt and pepper, and then dito nag-add lang ako ng tubig dun sa ating cornstarch para medyo maging malapot yung ating pinakasabaw ng ating kangkong. At naglagay lang din ako ng oyster, konting toyo at honey para maging balansa yung kanilang lasa. Tapos hindi, naglagay lang ako ng chili flakes para medyo may aroma lang siya ng konting anghang. Pero mas masarap talaga to guys kung medyo maanghang-anghang, kaya lang baka nga hindi makain ni Papa. Tapos naglagay lang ako ng tubig pagkalagay ko ng cornstarch natin. Gawa ng medyo masyado siyang lumapot. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako nagluluto ng merong sukat-sukat. Tansyahan lang ang lola nyo. Ito na yung ating kangkong sauté sa ating oyster sauce at with ham. Let's eat guys. Tadakimasu guys. Tagal natin hindi nabutin. Kasi pag summer hindi ito kinakain guys. Pag ganito magtataglamig na, doon nyo lang makikita ang uden. Yung uden guys, mix yan. Kung ano-ano nakalagay sa kanya na next time gagawa tayo ulit. Alam ko na vlog ko na to dati. Tapos yung iba nilalagay talaga dito litid ng baka. Ako ang nilalagay ko chicken o chicken wings, ganun. O yung katulad na tubo-tubo ng manok. Mas nasasarapan ako sa kanya. Ang harap ba? Tapos, iba't ibang klaseng kikiam siya. May vegetable kikiam, mayroong plain kikiam lang, at iba pa. Next time papakita ko sa inyo pagka gagawa tayo. Tikman din natin yung ating kangkong. Gusto kasi ito ni Papa nung nagluto ako minsan. Kaya ayan, nagluto tayo ulit. At pwedeng-pwede nyo itong itopping sa fried noodles, guys. Sarap. Parang naalala ko na sa Hong Kong kami ni Papa. Nag-travel kami sa Hong Kong, puro kangkong kinakain namin. Ang sarap nila magluto, guys, ng kangkong dun. Umay niya. Kanya na aji. Umay, diba? Umay. Sabi niya, para rin kami nasa Hong Kong. Nilasa niya. Alam niyo ba guys, yung kangkong, maganda rin sa constipation. Pag kumakain talaga ako nito, sure yan. Ngayong araw na ito, magpupupo ako. Napakadali lang magtanim ng kangkong sa Pilipinas, guys.
May tanim lang kayong kangkong guys. Solve na yung ulam nyo. Pati yung mga pet nyo, solve yung pakain nyo. Kasi, lakas na magunan ng kangkong. Plus, ang dami pa niyang benefits. Ang dami nyo pwedeng paggamitan sa mga pet nyo. Concentrate mo na yung lola nyo.